Totoo nga yung sinabi ni Dayan kanina. Parang hindi tayo nakakain lahat. Wait lang, parang ako, sorry MC, ako hindi pala ako MC ngayon, I'm a product speaker. But I want to make sure, di ba, that we're all attentive and energetic. So one more time, good evening, Wayway Manila! There you go. Buti lahat nakakain na ako kasi hindi pa. So, I am Jay Louie Hamrabon and I will be your product presenter for tonight. So, hindi ko kasi nakita kanina nung pinataas yung mga kamay. Can I see again yung mga first-timers? Oh, no, ba't ang dami nyo? Kinakabahan ako lalo. Kasi paano ba naman? Paano ba naman? Last Tuesday, nasa Pampanga office kami. I asked our BD Jaime Sago, bro, do you think is there a way for me to speak sa office? Any schedule will do. I want to share something sa akin. Leader sharing. Tapos sabi niya, sige, I'll try. So sabi ko, leader sharing. Masishare ko to. Tapos, kinabukasan, tinawagan niya ako, bro, good news. Sasalita ka sa office. Pero, hindi leader sharing. Ikaw yung magiging MC natin sa OPP. Sabi ko, sayang. MC, sige, wala yan, MC. Dapat na yan, at least magsasalita pa rin, di ba? Sabi ko, pwede na yan. Tapos, kanina umaga, pagkagising ko, bro, hindi ka na MC. Ikaw na yung product presenter natin. Whew. Alam niyo po, leaders, I'm doing this since 2020. Okay, already 4 years doing this platform. And karamihan po, katulad ng maramihan nyo, nung nagsisimula ako dito, that time I am a working student. So after school or after trabaho, dumidiretso ako dito sa office. Pero, nung time na yun, every time na pumupunta ako dito, diba, hindi ko siya talaga naiintindihan. Medyo mahirap siya intindihin. Tapos, katulad ng iba, di ba, pagpunta dito, na syempre, after mag-dinner, ako talaga dati, yung dinner, pinaka-na-enjoy ko eh. Di ba? Sila dito katulad to. After mag-dinner talaga, katulad ng iba, ganito rin ang nangyayari sa akin. Pagkakain, upo dyan, naka-aircon, tapos, gagano'n bigla. So mamaya, pag may nakita akong ganyan, pag nakita akong gumanon, may nakita akong humikap, hindi po. Uulit ako sa umpisa. Okay lang? Ayos lang. Ito usapan na, maayos ang usapan yan. Pag may humikap, pag may bumagsak yung ulo, ulit sa umpisa. Okay? Hindi na sila masagot. Don't worry, maikli lang to. Kasi nga hindi ako marunong nito talaga. Actually, ayun nga eh. Nung nagsisimula ako before, OPP, this product presentation, hindi ko talaga siya inaral. Kasi nga hindi naman buos yung loob ko before and I think I'm not good enough to explain this. So, hindi ko siya inaral. Pero kaya ko siya explain sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kaya ko siya explain sa inyo. Kasi every time na pumunta ako dito sa office, sa iba't ibang tao na tumatayo dito, paulit-ulit ko siya napapakinggan. Nakita ko kung paano nila ginagawa. So, ang i-share ko sa inyo ngayon, not my knowledge, but lahat ng mga taong napakinggan ko kung paano nila ginawa to, ay i-share ko sa inyo. So, will that be okay? Yes! So, let's start. So, this is our product opportunity. Kung napapansin nyo kanina, sino na dito? 3 p.m. pa lang, nandito na. Can I see the hands? 1 p.m. Ang sisipag nyo. Di ba? Ang aga natin, di ba? So, napapansin nyo sa mga speakers natin kanina, di ba? They have a lot of experience, di ba? Maganda yung mga nangyayari. They have successful experience. And kung mapapansin nyo, ang paulit-ulit lang sinasabi, di ba? Your term placenta, it definitely helped them. Di ba? It helped them to reach their goal. Di ba? Hindi sila dadalawang isip to share to even our closing speaker kanina, di ba? Our team Elite Pegasus, Bonifacio. Di ba? Sinishare niya lang. Di ba? They don't hesitate to share it. So siguro, lalo na sa mga first-timers, nagtataka, ano ba yung sinishare nila? Di ba? Ano ba yung sinishare nila? Paano nangyari na tulungan sila nito? Paano yan nakatulong sila ng ibang tao, na-improve yung buhay nila? Gano'ng makaganda yan? So, do you want to know kung gano'ng kaganda to? Yes! Dito lang. Ito, alam nila eh. Gusto nila. Do you want to know kung maganda to? Yes! Okay,
Ay, gusto na ng lahat. So, but before we go that, I want to show you this. This is the top 10 killers from World Health Organization. This is way back 2019, yung data na to. Kung mapapansin nyo, this is the leading diseases na nagkukos ng death ng mga tao. So, again 2019 to, wala pa yung COVID yan. So, 2019, may familiar? For sure, di ba, kahit isa dyan, may isa kang kakilala. Kung hindi lang isa, pwede ka mag-anak mo, pakakilala mo, di ba? Na may ganyan. Pwede yung iba sa atin ngayon dito, meron din ganyan. Tama? Di ba? Ano yung pinaka-familiar sa atin dito, pinaka-prone sa mga Pilipino? Ayan na, hindi ko na kailangan hanapin. Diabetes, di ba? Sarap-sarap. Sino kanina nag-extra rice pa? Tumawa lang, hindi na nagtaas ng kamay, di ba? So kung mapapansin nyo, ito yung situation natin ngayon, di ba? And kaya nangyayari ito ngayon because we have a lot of factors. We have aging population, we have wrong diet. Sino dito yung kumain na pagtapos dito nag-Jollibee pa? Diba? Sino dyan yung nakailang kape na ngayong araw? Ba't ano mga lakas yung tawa, di ba? And di ba, inevitable stress. Meron po ba dito hindi stress? Diba? Kasi pag meron, sabihin nyo naman yung secret nyo sa akin. Diba? Kailangan rin namin yan. Diba? So, all of these are leading us to a problem which is a bottleneck crisis. Diba? On a situation ngayon. Pag sinabi natin bottleneck crisis, ibig sabihin, dumarami yung problema, pero yung solution, kakaunti or still the same. Diba? Napapansin nyo ngayon, ang dami-dami problema, ang dami-daming lumalabas na bagong problema, dami-dami lumalabas na bagong sakit. But still, di ba, yung gamot, yung solution natin is only limited. Right? Di ba? So, pag ganyan yung situation natin, is there any option na pwede natin gawin para masolusyonan yung mga to? Do you think? We're lucky enough because we are the discovery of stem cells. Okay. I want you to focus dun sa sinabing discovery of stem cells. Okay, discovery means it's discovered, not invented. Okay, pag sinabi natin discovered, so it means matagal na pala siya. Diba? Nandiyan na pala talaga yan. So ano ba pag sinabi natin stem cells? Ano ba yan? This is the most basic form of all living things. Pag sinabi natin most basic form, diba? All living things are really living things. Diba? So ibig sabihin, pag sinabi, ay nakalagay dyan, so ibig sabihin, tayo rin is made up of cells. Diba? Paano yun nangyari? Diba? Paano yun nangyari? So kung babalik tayo sa elementary natin, diba? Biology, kung babalik tayo dyan, si mama, si papa, diba? Isang gabi, may nangyari, pag ganyan, tuwan-tuwa. Diba? So yung sperm cell and yung egg cell ng mother, diba? Pag nagsama siya, it will form the first stem cell sa body natin. So, mula doon sa isang stem cell na yan, magdo-duplicate siya, magiging iba't ibang organ, and 9 months, magiging isang baby. So, it means tayo, di ba, lahat tayo from the tip of our hair, from the tip of our toe, di ba, is made up of cells. Lahat yan, buong katawan natin is made up of cells. So, what else with stem cells? Di ba, unlimited possibilities of treatment boundaries and miraculous abilities. Ba't sinabi ganun? Diba? Miraculous abilities, tas unlimited possibilities. Diba? Paano nangyari yun? Kasi nga, since our body is made up of cells, ang body kasi natin, diba? Babalik tayo ulit sa biology. Ang body natin, pag may sira yung body natin, diba? For example, pag nagkasugat yung body mo, diba? After few days, makikita mo, diba? Nagsasara yung sugat, nagkakaroon ng bagong balat, diba? Hanggang maging maayos na siya. Kasi ang ginawa ng body natin is nag-produce ng bagong cells para palitan yung mga na-damage na cells. Right? Diba? Ang problema lang, pag tumatanda po tayo or may sakit tayo, diba? Nababawasan or nawawala yung capability ng body natin na gumawa ng bagong cells. Diba? So, ang stem cells ay nang ginagawa niya para makatulong mag-provide ng bagong cells sa body natin. Kaya pala ang nangyayari, ganito. For example, itong sahig na to, itong carpet na to, pag nasira, diba, napunit, anong ipang-aayos natin dito? Diba, dapat carpet tray. Yung pader na yan, diba, kasi si Dayan, saan si Dayan? Diba si Dayan, marahas kasi siya, maya-maya, suntok niya yung pader, nag-crack, diba?
So pag nag-crack yan, anong ipapang-ayos natin? Diba? Semento rin. So it means yung body natin, pag nasira, ang pinakamagandang ipang-ayos dyan is kung saan siya gawa, which is, ay kala ko dahon-dahon. Ay kala ko agad-agad. Hindi po ba? Diba? Pinakamagandang ipang-ayos rin dyan is stem cells. Ganun lang pala siya ka-basic. Diba? So, wow, ganda naman pala yan ang stem cells. Diba? Okay naman pala yan, maganda yung nagagawa. Pero, baka naman kayo yung lang nagsasabi niyan, di ba? Baka naman hindi naman totoo yan. Ngayon ko lang narinig yan eh. Actually, we're not the only one na nagsasabi na ito yung pwedeng magawa ng stem cells. Kasi even before, ginagamit ng stem cells. And we have some publishers, di ba, na kilala na meron din silang pag-aaral at meron din silang ginawang mga articles about stem cells. For example, the Time Magazine. Kilala? Right, di ba? Do you think ang ganyan kakilalang publisher, di ba? Do you think share yan ng something na hindi valid? Di ba? Ng fake news? Definitely hindi. Kasi pag nag-share yan ng ganon, it will ruin their reputation, right? Di ba? So even before, even mga doctors, even yung mga scientists, talagang pinag-aralan na nila, di ba? And marami ng studies, articles, di ba? Research na nagpapatunay kung gaano kagaling ang stem cells. So, stem cells, maganda? Diba? Definitely maganda. Pero ang question ngayon, kung ganyan kaganda yung stem cells, gusto nyo ba? Diba? Of course, lahat tayo gusto natin yan, diba? So, ang pag-uusapan natin ngayon, paano natin makukuha yung stem cells? Saan ba natin makukuha yan kung ganyan pala yan kaganda? So, this is a different methods of receiving stem cells for today. Diba? So, first one, we have placenta injection. So, pinakasikat yan, ginagawa yan sa Switzerland, sa Germany, di ba? But, may problema. This one is expensive and time-consuming. Kasi imagine, pupunta ka pa sa ibang bansa, di ba, pagdating mo doon, i-hospital ka pa, ititest ka pa ng kung ano-ano, di ba, titignan ka pa ng doktor, pero ready pa yung katawan mo, bago ka mapagawa niya. Tapos after ipagawa, di ba, matapos ka i-inject, kailangan mo pa magpahinga, kailangan mo pa magpadaling with supervision ng doctor or ng expert habang nasa hospital ka. So do you think magkano kaya yun? Diba? Usually, it will cost you around 1.5 yung pinakamababa. Diba? Dito na sa Philippines yun. So yung mga kilalang gumagamit ng ganyan, sila Enrile, diba? Sila Imelda Marcos. So, barya, no? Barya para sa kanila. So, yeah. Also, we have the stem cell transplant. Ito namang stem cell transplant. Ang gagawin dyan, sa body part natin na healthy, kukuha ng stem cells. For example, itong mata natin, di ba? Yung isang mata mo, sira. Yung isa maayos. Ang gagawin, kukuha ng healthy stem cells dito sa maayos mong mata, ililipat sa kabila para ayusin ngayon. Kaso ang problema dito, this is painful. Bakit? Hindi pwede ang anesthesia. Kasi pag nagkaroon ng anesthesia, mamamatay yung stem cells. Again, para ang stem cells for it to work, di ba? Again, stem cells are living organisms. So, para gumana ang stem cells, kailangan buhay. So, it can duplicate. Kaya pag nakakita kayo ng stem cells, pero titimplahin mo daw, di ba? Stem cells pero sabon, stem cells pero lotion, magtaka ka na kasi nga, again, stem cells need to be alive, di ba? To be live. So, also, we have the cord blood banking. Diba? Cord blood banking ang ginagawa naman pag nanganak yung mother, diba? I-store yung umbilical cord niya. Kasi yung umbilical cord, punong-puno po yun ng stem cells. So, yung may mga hospital dito sa Pinas, ayan, pwede mong i-store doon yung stem cells mo. I think it is good for 20 years. Kaso ang problem dito, this chance and time limit. Kasi nga, hanggang 20 years mo lang siya pwede itago. At alam niyo kung anong problema dito? Ang pwede lang gumamit, si mother and si baby. Paano pag si father yung nagkasakit? Kaya na lang natin, hanap ng ibang tatay. Hindi naman pwede yun, di ba? So, ganun ang mangyayari. Di ba, sayang naman, yearly, nagbabayad ka sa storage. And also, yung adult stem cell banking, the same thing lang, kung kuha rin ng stem cells sa katawan mo, tapos itatago para pag kinailangan mo na, pwede mo nang gamitin. Pero ang problem dito, adult ka na, sa tingin mo yung stem cells mo ngayon, do you think it's still good? Diba? Yung sa stress natin ngayon, sa pinagagawa natin ngayon, sa mga kinakain mo ngayon, do you think yung stem cells mo, maganda pa yan pang ayos? Diba? When it comes to stem cells, the younger
And also, we have the placenta injection na usually naman ginagawa sa beauty salon kasi yung iba gusto, pag stem cells gusto mapabata, pampaganda, di ba? Sino yung mga gustong ganda? Sino pumunta dito kasi na gusto rin maging maganda? O kaya nagyaya sa kanila, ang ganda kasi. Meron ba? Di ba? So, may ganun. Kaso, ang ginagawa naman nila sa mga beauty salon, ang question yan is it safe? Di ba? Sure ka ba dun sa magtuturok sa'yo? Or, the question, anong stem cells yung gagamitin sa'yo? Di ba? Baka mamaya, stem cells ng aso pala yun. Di ba? Ang ganda mo nga, di ba? Linis ng pisngi mo, pero gulat ka, tumatawal ka na pagtapos. Mahirap yun, di ba? Pero, alam nyo, ang kagandahan ko dito, lagi namang merong libre. Libre. Sino gusto libre? Good. Konti lang. Sino gusto ng libre? Di ba? May dito gusto libre. Ano ba ito? Gusto natin yan eh. Di ba? Sinong gusto tumanggi dyan? There's a free way. Di ba? Para makakuha tayo ng stem cells. Libre kasi nga. Kaya-kaya ng body natin yan eh. Simple lang naman yung gagawin para makakuha ng stem cells. Kailangan lang natin ng healthy lifestyle. Di ba? 8 hours of sleep every day. Sino dito nakatulog ng 8 hours? Ilan tayo sa kwarto ngayon? I think 100 plus 150. Di ba? 200. Iisa yung nagtaas. Grabe. Sino nakapag-exercise at least 30 minutes a day? Oh, ayun na. Madami na. 3 na sila. Di ba? Sino dito yung hindi kumain ng junk food, ng fast food? Di ba? For the last few days. Di ba? For the last few weeks. Ayan na, naubos na, wala na. Di ba? So, healthy lifestyle, di ba, as much as we want it, sa situation natin ngayon, definitely, mahirap i-achieve. Right? Di ba? So, Jade, ang ganda-ganda ng stem cells, pero, ang hirap naman pala niyan, hindi ko naman pala kaya yan, hindi ko pala afford yan. Di ba? Wala bang iba? Di ba? Wala bang iba? Pero the question is there any convenient and affordable way of getting these stem cells today? Luckily, we have. Diba? And that is through the oral capsule modern technology. Diba? So, ano tong oral capsule modern technology? So, ito yung technology na ginagamit ng Liwe International for us to get stem cells on the easiest way. Okay, so are you ready for this? Yes. Ayan, buhay pa sila. Diba? So first, we have the critical extraction. Pangalan pa lang super critical extraction. This is actually the newest technology na nadagdag sa Pure Tier 7 edition. So, ang nagagawa nito, up to 99% ng mga ingredients natin is nakukuha lahat through this method. So it means, di ba, lahat ng ingredients na meron si Pure Tier, di ba, from the stem cells, di ba, lahat ng ingredients na i-discuss natin, nakukuha lahat. Halos, walang nasasayang, walang natatapon. So next is, we have the freeze-drying technology. So freeze-drying technology, ano naman to? Simple lang, ginawa, freeze yung stem cells para hindi masira, para hindi mamatay. Kasi again, diba, stem cells need to be alive. Diba? So, because of the freeze-drying technology, at least up to 2 years, diba, kaya mabuhay ng stem cells, 2 to 3 years. Then also, we have the nitrogen fill technology. So, nitrogen fill technology, ano naman ang ginagawa? Yung stem cells, may oxygen ang cells, right? Kailangan niya ng oxygen para mabuhay. Tatanggalin yung oxygen, papalitan ng nitrogen. Bakit ginagawa yon? Para papatulugin muna siya habang naka-preserve. Walang oxygen kasi if there's oxygen, bacteria, germs can live. Di ba? Mapapanis, masisira. Kaya nga di ba yung apple, pag sinira natin, few minutes, few seconds, anong nangyayari? Nangingitim because of oxidation. So, tinatanggal muna natin yung oxygen, pinapalitan ng nitrogen para make sure malinis and safe yung stem cells. Next is we have the enteric-coated technology. Ano naman ginagawa nito? This is a special capsule na pinaglalagyan ng ingredients and stem cells natin na once ininom natin yung capsule, di ba? Pag ininom natin, pupunta sa stomach acid natin. Yung capsule, hindi matutunaw. Hindi siya matutunaw sa
sa tiyan natin, hindi siya kaya tunawin ng gastric acid natin. Di ba? Lalagpas lang siya dun sa tiyan natin and diretso siya sa small intestine. Bakit ganun? Bakit kailangan ng ganun? Kasi pag hindi enteric-coated yung capsule natin, pag pumunta sa tiyan mo na tunaw, ang mangyayari sa stem cells, sunog, patay. Tama? Di ba? Again, stem cells hindi pwedeng mamatay. Next, we have the emulsification technology. So, simple lang. Lahat ng ingredients, pinaliit. Di ba? Pinaliit pa siya para lalong mapabilis sa katawan natin makapasok. Para even sa smallest nerves ng body natin, makakapasok yung stem cells. Nasaan ang smallest nerves? Di ba? Smallest na ugat sa body natin. Nasaan? Yan, sa tenga, nasa brain, nasa eyes, right? Di ba? Even the smallest because of this technology, kaya niyang pasukin. And the last one, we have the biosoftgel technology for faster and better absorption. Di ba? So, actually, nung 6th edition, we have a way para tandaan to ng mas mabilis. Pero nung naging 7th edition, nadagdagan na. Hindi ko na alam problema. So ngayon, tulungan nyo ako kasi dati, madali sa akin to eh. Kasi before, alam namin, from freeze-drying technology to the biosoftgel technology, yung sabi namin dyan, we have only 5P para matandaan siya. Ano yung 5P na yun? Yung una, yung freeze-drying technology, preserve. Second one, pinalinis. Pangatlo, pinotektahan, pinaliit, pinabilis. Ay lang dati, pero nadagdagan ng isa, hindi ko na alam ang tawag ko dyan eh. Di ba? Leaders, tulungan nyo nga ako, anong pwedeng itawag dyan. So, again, preserve, pinotektahan, pinalinis, pinotektahan, pinaliit, pinabilis. Yung una, pag-iisipan ko pa kung ano yan. So, next is, what we have here, because of the technology, we have that oral capsule, oral stem cells, di ba? Because of the technology, pwede na natin siya makuha ng mas mabilis, hindi na natin kailangan magpa-doktor, di ba? Hindi na natin kailangan pumunta kung saan. Di ba? Pwede sa bahay mo, nakaupo ka lang, isang inom, ayos na. Di ba? And also, we have the ancient saying of treasures in a deer. Meron daw treasures sa deer. Yeah, do you believe on that? Kasi alam niyo ba, every part ng deer is merong medicinal use. Diba? Kung sa Chinese, may mga tinatawag silang medicinal herbs, diba? Meron silang immortality herbs. Pagdating naman sa animals, sa mammals, diba? They consider deer as a medicinal animal kasi every part of deer have a medicinal use. Way back, nung 6th edition, ang ginagamit lang po natin is yung placenta ng deer. Okay, yung placenta ng deer kasi ayan, punong-puno siya ng stem cells. But ngayon, ginagamit na natin yung velvet. Diba? Even yung sungay ng deer. But don't worry, leaders. Diba? Wala kang tayong pinakatay na deer. Kasi for example, yung placenta, diba? Binibreed lang siya pag nanganak, doon na kukunin yung placenta. And even sa sungay, diba? Yung pinakadulo na. Diba? Kasi pusa naman yung natatanggal, ay lang yung ginagamit natin. So ano bang meron sa mga yon? Diba? We can see here. So, this is the 5 patented ingredients of Pure placenta. So again, this is patented ingredients. No other supplements, no other oral stem cells have it, only Pure placenta. So, palakpan naman natin. So, first, we have the cervicenta. So, cervicenta, ayan yung pinagkukunan natin ng stem cells from the placenta. And also, we have the belvicenta. Ito, bago siya, ngayon sa 7th edition natin, dinagdag na natin itong belvicenta. So, ano naman itong belvicenta? Ayan yung sungay ng male deer, di ba? Ang kinukuha lang natin, nag-i-slice lang tayo dun sa pinakadulo. Pinakadulo ng sungay ng male deer. Kasi alam nyo, yung mga male deer, yearly, natatanggal yung sungay nila, tapos tumutubo. Sobrang bilis niyang tumubo. Kaya yung part na yun, yung sungay nila, it's actually rich in stem cells. Sobrang rich sa stem cells niyan. So yung tulo lang nun yung kinukuha natin. Na alam nyo ba, pag pinagsama yung cervicenta and belvicenta, pag pinagsama siya sa clinical lab, kaya niyang bumuo ng isang bagong deer. Ganun siya. Diba? So imagine dati, isa lang yung nakukuha na ng stem cells ng 6th edition. Ngayon, dalawa na. Diba? So next, we also have the N-ginseng. So, sino dito yung mga umiinom ng ginseng? Diba? Ginseng tea. Diba? May mga tinitake na ginseng. Meron? May mga nagtitake?
Ayan, maraming sila tita. Ayan. So, and ginseng, this is also a patented ingredient of pure tear. Ano tong and ginseng? Ano tong pinagkaiba nito sa normal ginseng? So, and ginseng, siya is a type of ginseng na tinanim sa volcanic soil for at least minimum na 10 years. So, 10 years siyang nakatanim. Imagine, si Pure Tear is 2008 nagsimula. Ngayon is 2024 minus 10. Ibig sabihin, 2014 pa lang pala, nagtatanim na sila dito. Diba? That's how advanced our CEO, Dr. Lee Boon Hong, diba? 2014 pa lang nagre-ready na siya for this ingredient. So, imagine, ano bang meron sa klaseng ginseng na to, diba? Itong ginseng na to. So, yung ginseng na to, meron siyang 20% more ginsensinoside. Okay, ayun kasi kailangan natin sa filter. So, 20% more siya na meron kesa sa normal na ginseng. And alam nyo, yung effect niya, this is 150 times more effective compared sa normal na ginseng. Yun that, 150 times more effective. Saan ka makakita nun, di ba? Next, we also have Axertone. So, Axertone, this is a kind of mushroom na before, alam niyo ba kung sino lang nakakagamit itong Axertone? Ang nakakagamit lang nito is royalties. Kasi sobrang mahal niya and sobrang delicate niya, sobrang rare na pag kailangan mo siyang patubuin, it will require a strict kind of soil and temperature para lang mapatubo to. Diba? Ganun siya ka-strict itong Axertone na it's actually definitely good para sa cardiovascular system natin. Kaya kung mapapansin nyo kanina, dun sa top 10 killers natin, ano yung number 1? Number 1, hindi yung number 1 sa mga Pinoy. Ito yung number 1 sa mga Pinoy. Dun, number 1 sa buong mundo is heart disease. Diba? But this one can definitely have that. So, also, we have the nucleic label. The nucleic label, this is the white strawberry galing sa Japan. So, ang nangyayari dito, this is the ingredient that helps to lead the other ingredients para makapunta kung saan sila kailangan sa body natin. So, para siyang grab. Diba? Para siyang grab ang pumasok sa katawan natin. Diba? Yung pure tear, yung stem cells, yung ibang ingredients, diba? Ihahatid niya kung saan kailangan ng body natin. So, that's the first 5 patented ingredients na meron si Pure Tear Placenta 7th edition. Alakpakan naman po. So, that is, ang ganda, right? But the question is, why do we need this? Diba? Why do we need this? Because, diba, may tanong dito, why do we need health supplements? Right? Sino dito yung may mga health supplements? For sure, marami. Halos lahat naman siguro dito, di ba? May nagtitake ng vitamins, right? May nagtitake ng maintenance. Tama? Sino dito yung mga may maintenance na? Nahihiya yung iba. Sige na, taas mo na yan, taas mo na yan. Di ba? Meron, di ba? Why do we take those kind of supplements, those medicines, right? First, we have the for supplementation, for prevention. Diba? Meron rin for detoxification to protect our body. Kaya natin tinitake yung mga yun, di ba, para lumakas, para hindi magkasakit, di ba, para hindi tumaas yung high blood, hindi matuluyan. Di ba? Ganon. Pero, ang wala dun sa mga tinitake natin, ang hindi kaya gawin ng mga yun is repair, recovery, and regenerate. Right? For example, high blood, diba? Ang only way you can deal with this is through maintenance. Does it will help you to recover? No, it will only maintain yung situation mo. Diba? Diba? Yung sa diabetes, nag-i-insulin ka, does makakatulong ba siya para mawala yung sakit mo, yung diabetes mo? Definitely, no, di ba? Mini-maintain niya lang yung level ng sugar mo. But with the help of your Pure Placenta, it can help your body to regenerate, to repair, and to recover. Di ba? Sino dito yung sa kwarto pagharap sa salamin o kaya pagharap sa lamesa, ang daming bote, iba-iba kulay. Di ba? May mga tumatawag, for sure, di ba? Maraming ganun, di ba? Maraming ganun sa atin. But with Pure Placenta, di ba? In just one capsule, you can definitely benefit sa lahat ng to. Magandang usapan? Yes. Di
Diba? So aside from that, diba, what we have here is the unique and integrated formulation of Pure Placenta. So again, the first five not discuss na natin yung patented ingredients. Ito yung mga iba. Actually, this is already familiar sa atin yung karamihan dito. Diba? I-discuss ko lang yung ilan. For example, itong brown seaweed. This is Fukoidan from Japan. Diba? It actually can help para pumatay ng mga cancer cells sa body natin. So, this is good for those type of problems. Also, we have the apple extract or apple polyphenol. Before, nung 6th edition, this is actually ang katumbas ng isang capsule ng Pure. Alam niyo ba? Nung 6th edition, ang katumbas niya is 1 capsule, ang katumbas niya ay 100 apples. So, pag uminom ka ng isang capsule, para kang kumain ng 100 mansanas. Pero nakaraan, ay kanina, pag ko ng brochure, hindi pala 100. Yung 7th edition, 120 na. Nagdagdag pa ng 20, di ba? In just 1 capsule, parang kumain ng 120 apples. Sabi nga, 1 apple a day keeps the doctors away. Paano yung 120 apples a day? Di ba? Hospital na lalayo sa'yo. Right? Di ba? Next is tomato extract. Di ba? Lycopene, sino yung mga mother natin dyan? Di ba? Mahilig mag-lycopene, mag-collagen. Di ba? Primrose oil, sino nag-ispalin? Kailangan na mag-ispalin. Ako, kailangan ko ata yan. Medyo mahina na ako sa pangalan. Di ba? Also, we have avocado oil, aloe vera extract. Di ba? Those things are familiar. Again, all of this in just 1 capsule. Right? Di ba? Sino dito yung mga nagpapaganda, nag-lycopene, di ba? Nagko-collagen, maraming binibili. Try to, all these ingredients, try mo siyang bilhin isa-isa, di ba? In the market. Bilhin mo yan isa-isa. Do you think how much it will cost you? Di ba? So much. And definitely, hindi mo yan kaya inumin ng isang bagsakan lang, right? Di ba? But again, Pure Placenta, just 1 capsule, kasama na yan lahat. So, before I end my presentation, isang slide na lang ang gusto kong ipakita sa inyo. And this one, the leading cause of death worldwide in 2019. Diba so, Jane, ang ganda-ganda na yung sinasabi mo sa amin eh. Ganda-ganda na lang usapan natin eh. Gusto ko na nga yun eh. Bakit naman biglang kamatayan na ang pinag-uusapan natin? Di ba? Tapos na yan kanina ng umpisa, ba't tayo bumalik yan? Di ba? But we just want to show you this chart. Yung 2019, ito yung karamihan ng rasyon ng pagkamatay ng mga tao. Again, number 1 pa rin, cardiovascular diseases. Right? Di ba katulad dun sa top 10 killers, heart disease, hanggang dito number 1 pa rin siya. And again, do you think Pure can help that? Ilan ang namatay? More than 18 million, going to 19 million. Do you think when we share Pure Placenta, di ba? When we share Pure Placenta every day, halos 19 million yung pwede natin tulungan. Right? Di ba? So mapapansin niyo, ito yung mga situation na to, itong mga case na to, this is the cases that pwede tayong makatulong ng Pure. Di ba? Na pwede nating ma-share sa mga tao. Na pag-share natin sa mga tao, makikita natin pwede silang makaligtas dito. Right? Pero syempre, hindi naman lahat. Baka mamaya makikita nyo dito yung fire disaster. Makikita nyo yung drown na tulog, pinainom nyo ng Pure. Hindi naman po ganun yun, di ba? So again, this is only a reminder that we can help, di ba? By sharing this every day, we have this kind of information right now. Once we share it, we can save lives. Right? Sabi nga, a blessing is not a blessing unless we share it. So, marami po ba tayong natutunan? So, I hope marami tayong natutunan ngayon kasi I'm telling you leaders, ito, yung napakinggan natin ngayon, this can definitely help us. Diba? Mamaya tayo may kailangan or kung hindi tayo kaibigan natin, kapamilya natin, kakilala natin. So, if you share this, definitely hindi tayo magsisisi. Itong napakinggan natin ngayon, di ba? Okay lang kung hindi ka nakapakinig ng maayos. Okay lang kung gaganon-ganon ng konti. Ganun kami nagsimula. But yung kakaunting napakinggan natin, di ba? May tumatak dyan. May tumatak dyan. Especially kung mahalaga sa atin, di ba?
o kaya makakatulong sa atin, yung tumatak na yun, i-share mo lang, ikwento mo lang, and definitely marami tayong matutulungan. So, I will end my presentation here, pero gusto ko lang munang i-make sure na gising pa tayo kasi I'm telling you, ako yung simula, di ba? I want to make sure na magiging maayos to kasi leaders, you need to stay hanggang sa dulo kasi I'm telling you, yung dulo ng presentation natin will definitely help you to decide, diba? Will definitely help you to get inspired to do this advocate, to share your Basensa. So again, I'm Gate Louie, and thank you so much for